So, good day guys. As I have said earlier sa live ko, I will give an update para sa mga projects na hinahandle namin. So, currently, thank God, walang major damages or walang structural component na nag-fail sa mga projects na ginagawa namin. And even to the completed projects or operating na mga buildings, meron lang mga damages sa facade or sa mga walls, exterior and also interior, but it's all architectural. It has nothing to do with the structural integrity of the buildings. Advice ko lang para sa mga hindi technical, like hindi mga engineers or hindi mga architects, huwag kayong magpanic if you see cracks on your building or inside your houses. It can be mga hairline cracks or mga minimal lang, because it's normal. Kasi during the earthquake, gumagalaw kasi yung mga building. It's very normal na mayroon tayong makikitang mga disalignment ng mga walls or mga cracks kasi nga merong na-apply na mga loads. But it is best na kung meron kayong kakilalang mga technicals like engineers, you can ask them for siguro to visit your houses or your buildings para ma-check kung safe ba yung nakikita niyong mga cracks. But as of now, based on our evaluation sa mga nakikita namin and sa mga pictures na mga sinend ng mga staff namin from other sites, thank God talaga na walang major structural issues na affected sa lindol. Though it's very strong earthquake, pero thank God na okay lang. Meron kasing iba, ito may picture na sinend sa akin. When you look at it first time, masasabi mo talaga na malaki yung damage. But when I evaluated the structure, nakikita ko dito, yung part na yun, it is a seismic gap, kung tawagin sa amin. It's a gap inside the building para merong space na pag gumalaw yung building, hindi siya mag-collapse. Ito guys, ito yan. Example lang. So, kung ikaw, isa kang ordinary na tao at nakita mo to, talagang magpapanik ka. But kung engineer ka, masasabi mo na this is a seismic gap. Purposely ito ginawa para pag merong mga calamities, especially earthquakes. So this part here allows the building to move at a certain space para hindi siya mag-collapse. So ayun, para sa mga kaibigan ko na merong nakikitang mga cracks, again, ask your friends. If you have friends na mga engineers, it's not too much to ask. Tulungan lang tayo guys. Alright? So, again, I thank God na walang major na mga defects yung structures namin. And para sa mga affected na mga areas, especially sa northern part of Cebu, I pray na makarecover agad ang mga affected areas. So that's it. Thank you. Stay safe and God bless.